Isa ang Pasko sa mga okasyon na pinaka-aabangan ng mga bata. Espesyal ang araw na iyon para sa mga bata. Lalo na kaugalian na ito ng maraming Pilipino, ang ipagdiwang ang Pasko at ang paniniwala kay Santa Claus na nagmula pa raw sa North Pole at nagbibigay ng mga regalo sa mga mababait na bata. Kaya naman si Marta ay pinilit niyang maging mabuting bata dahil excited siya sa papalapit na Pasko. Naging masunurin siya sa kanyang mga magulang at naging mabuti sa kanyang kapwa bata. Hinihiling niya kasi na makita si Santa Claus at maibigay sa kanya ang regalong gusto niyang matanggap sa Pasko. Gusto niya kasing magkaroon ng bagong manika. Hanggang sa sumapit na nga ang bispiras ng Pasko. Masayang masaya si Marta. Sa kanyang kwarto ay nakasabit at ang 3 medyas sa may bintana at nanatiling nakabukas ang bintana dahil naniniwala siyang makikita niya si Santa Claus sa labas ng bintana. Sa tabi ng bintana ay ang kanyang kama. Masayang nagno-Noche Buena ang buong pamilya. Maraming handang pagkain at inumin ang nakahain sa mesa. Nagkaroon ng mga palaro sa mga mag-anak at ang pagpapalitan ng mga regalo. Tuwang-tuwa naman si Marta. Ngunit may isang regalo pa siyang inihintay at yun ay ang regalo mula kay Santa Claus. Mama, dadating pa kaya si Santa Claus? Gusto ko na po siya makita eh. Ani ni Marta sa nanay nito na nagliligpit na ng mga kalat at pinagkainan dahil natapos na ang okasyon at nagsiuwian na rin ang ibang kamag-anak. Ang ibang miyembro ng pamilya ay tulog na rin, maging ang kanyang ama. Oo anak, tiyak kong darating si Santa Claus. Anak, dahil naging mabuti kang bata. Matulog ka na anak. Ang sabi ng nanay ni Marta at hinatid na niya ang anak sa kwarto nito. Kaagad namang humiga si Marta sa kanyang kama at akmang isasarado na ng nanay niya ang bintana pero pinigilan niya ito. Ma, hayaan na po ninyong nakabukas ang bintana para makita ko kapag dumating na si Santa. Ang pakiusap ni Marta. O sige anak, basta matulog ka na ha. Good night. Nakangiting sabi ng nanay ni Marta at hinalikan siya nito sa pisngi. Good night, Mama. At bumalik na ang nanay ni Marta sa kusina upang magligpit. Nakahiga naman si Marta sa kama at nakaharap sa bintana. Tanaw na tanaw niya ang bilog na buwan na nagsisilbing liwanag sa gabing iyon. Bahagya ding hinahangin ang 3 medyas na nakasabit sa may bintana. Dumako naman ang mata niya sa orasan na nakasabit sa pader malapit na mag-alas 12. Inaasahan niya na pagtungtong ng alas 12 ng hating gabi ay makikita na niya si Santa at matatanggap na ang regalong hinihiling niya. Ilang minuto na lang ang kanyang hihintayin at pilit niyang nilalabanan ang antok na nadarama. Panay ang kanyang hikab, ngunit pinilit niyang idilat ang mga mata habang nakatingin sa labas ng bintana. Hanggang sa lumakas ang ihip ng hangin na nagmumula sa bintana at may naririnig si Marta na kakaibang tunog ng musika at ring ng bell. Kaagad siyang bumalikwas ng bangon at lumapit sa bintana. Sumilip siya sa labas at mas lalong lumalakas ang ringing ng bell na kanyang naririnig. At maya-maya ay may malakas na kalabog na narinig si Marta na para bang mayroong bumangga sa pader malapit sa bintana. Kaya naman inilabas ni Marta ang ulo niya sa bintana upang silipin ang pinagmumulan ng kalabog na iyon. Halos lumawa naman ang mata ni Marta sa gulat nang makita ang matagal na niyang hinihiling si Santa Claus na nakasakay sa sleigh. Iyong ginagamit na sasakyan ni Santa at nakalutang ito sa ere at bumangga pala ito sa pader kaya nagdulot ng kalabog. Santa!
Sigaw ni Marta sa sobrang tuwa at kinurot-kurot niya ang kanyang mga braso upang matiyak na hindi ito panaginip. Nang masaktan siya sa pagkukurot sa kanyang mga braso, ay natiyak niyang hindi na siya nananaginip. Ho 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 ho! Alakhak ni Santa at kumaway siya kay Marta. Nagtatalon-talon naman si Marta sa sobrang tuwa. Gusto mo bang sumama? Tanong nito sa kanya. Talaga po? Saan po tayo pupunta? Hinihintay ko po ang regalo ko sa inyo. Matagal na akong sumusulat ng regalong gusto kong matanggap. Tuwang-tuwa na sabi ni Marta. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mong manika. Basta ay sumama ka sa akin. At napansin ni Marta sa sleigh ni Santa ay mayroong malaking lalagyan doon na kulay pula at parang punong-puno yun ng laman. Ipapasyal kita sa buong siyudad at mamahagi tayo ng mga regalo sa mga batang katulad mong mababait. Ani ni Santa, pero nagdadalawang isip si Marta. Gusto mo ba makarating sa North Pole? Malamig doon at lahat ng kahilingan mo ay aking tutuparin. Nangislap naman ang mga mata ni Marta at akmang ihahakbang na niya ang mga paa sa bintana nang mapansin niya ang lalagyan doon sa sleigh ni Santa. Nangilabot at nanlaki ang mga mata niya nang mapansing mayroong dugo na tumutulo mula roon, kaya natagilan siya. Hindi na po ako sasama. Natatakot na sabi ni Marta at unti-unti siyang napatras. Bigla ay nagbago ang reaksyon ni Santa. Kanina ay nakangiti ito, ngunit napalitan iyon ng galit na ekspresyon. Sumama ka! Sigaw ni Santa na parang demonyo at naging pula ang mga mata nito. Lumabas ang matatalas nito mga ngipin at hinawakan si Marta ng mahigpit sa kanyang braso at pilit siya nitong hinihila palabas ng bintana. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi po ako sasama sa inyo! Hindi ko iwan sila mama at papa! Sigaw ni Marta habang umiiyak. Pero humalakhak lang ang nakakakilabot si Santa at pilit pa rin siya nitong hinihila. Takot na takot si Marta dahil ang mga pulang mata nito nanlilisik pa at nakakatakot at nakakakilabot ang itsura nito hanggang sa Anak! Anak! Marta, gising! malakas na sigaw ang narinig ni Marta at nagmulat siya ng mga mata at bumungad sa kanya ang kanyang nanay na alalang-alala. Kaagad siyang napayakap dito. Mama, tulungan mo ako. Ayokong sumama kay Santa, please. Huwag mo akong iwan dito. Dito ka lang sa tabi ko. Nanginginig at umiiyak na sabi ni Marta. Anak, nandito lang ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iiwan. Alang-alala na sabi ng nanay ni Marta at niyakap ng mahigpit ang takot na anak. Kinuwento niya ang pangyayari pero hindi tiyak ni Marta kung panaginip nga ba talaga iyon o totoong nangyari. Ang sabi ng kanyang nanay ay baungungot lang. Mabuti na lang daw at bumalik ang nanay niya para isara ang bintana ng kwarto niya at nakita raw siya nito na umiyak at sumisigaw habang natutulog kaya ginising niya ito. Simula noon ay nagkaroon ng matinding takot si Marta kay Santa Claus at ayaw niyang makakita ng larawan nito at mga nagpo-portray kay Santa. Hindi pa rin malinaw sa kanya kung isa nga ba iyong bangungot at panaginip o totoong nangyari. At natutunan din ng nanay niya na hindi na dapat sila naniniwala kay Santa at ang totoong kahulugan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus at tingin niya ay dapat ayon ang tinuturo sa kanyang anak. Kaya naman simula din noon ay palaging nagsisimba sina Marta at ang magulang niya upang mas makilala niya ang Diyos at kalaunan ay naunawaan ni Marta na ang pagdiriwang ng Pasko ay dapat para sa Diyos at hindi sa kay Santa Claus na gawa-gawa lamang ng mga tao. Nawala na ang takot niya
dahil nabuksan ang kanyang puso at nanalig siya sa Diyos. Hanggang sa lumaki na si Marta at nagkaroon ng sariling pamilya, itinuro niya rin sa mga anak niya ang totoong kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko ay ang pag-alala sa kapanganakan ng Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nawa ay naibigan po ninyong muli ang ating kwentong naibahagi ngayon at miga loud shoutout po pala sa lahat sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mag-iingat po palagi tayo kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.